Hello Philippines and hello Waraynon. Bali sa mga oras pa lang ngayon ay magbubukas tayo ng parcel. Bali ito palang bubuksan natin ngayon, hindi ito para sa akin kundi para sa mga customer ko. Dahil ang umorder pala sa akin ay nasa abroad siya ngayon. Bali sa akin na lang pala siya umorder tapos papaship ko na lang. Buti na lang din talaga yung papadalhan ko yung medyo malapit lang sa amin. Kaya ang gagawin ko ipapaship ko na lang siya sa van para kahit papaano ay makamura. Dahil kung ipapa-LBC ko pa ay baka mapamahal pa ako. Kaya ito na lang yung dapat kong gawin para kahit papaano naman ay makatipid-tipid. Pero bago yan syempre tinanong ko muna yung mga kung papayag siya. At ang sabi niya okay lang daw, ang importante makarating dun sa kanya. Bali, ang gagawin niya lang pala doon is pipick up niya doon sa van station. At ito nga guys, bago ko nga ito ipapadala, sabi ng may-ari, kailangan ko daw munang buksan para makita ko daw talaga kung tama ba yung mga napadala. At inano nga kung makikita ninyo, binuksan ko na nga siya isa-isa. At sa tingin ko na okay na siya, hindi ko na lang tinanggal yung balot din na plastic. At ito nga guys, kaumagahan, ito nga nag-ayos na muna ako dito sa kwarto namin para kahit paano ay makagayak na rin ako ng maaga. Pero syempre bago yan, liligpitin ko muna tong mga hinagaan namin para kahit paano ay okay naman sa paningin mamaya. Para din hindi na ako babalik mamaya para tupiin itong mga pinagtulugan namin. Medyo nakakantok pa nga yan guys, pero syempre kailangan natin gumising ng maaga para kahit papaano may padala na. Lalong-lalo na medyo masama ang panahon ngayon kaya kailangan ko maging maaga. Buti na lang din pala yung anak ko gising na ng maaga. Dahil madalas kasi tanghali na ako nakakaligpit dito gawa ng anak ko. Dahil kung kailan siya gigising, doon pa ako makakapagligpit ng maayos. Wala ngang pasok yung anak ko, hinayaan ko siyang matulog ng matagal. Para naman kahit papaano makabawi siya sa mga tulog niya na kahit papaano ay minsan late. Dahil ang ugali pa naman tong anak ko kung kailan ako matutulog, doon din siya matutulog. Siyempre tayo mga nanay, hindi tayo nakakatulog ng maaga dahil gawa nga ng marami tayong gawain. Kahit na nung pilit kong pagpapatulog sa kanya yan, hindi talaga siya matutulog. Kaya minsan ang ginagawa ni mama ko kailangan ko na lang talagang pumunta dito sa kwarto ng maaga. Para daw kahit papaano naman makatulog tatong si Faith. At sobrang ngayon ko lang talaga na-realize guys, nang hirap pala talagang magkaroon ng baby. Lalong-lalo na kung mag-isa ka lang mag-aalaga sa kanya. Lalong-lalo na din talaga pag nag-aaral na yung anak mo, kailangan mong gumising lagi ng maaga. Lalong-lalo na sa akin guys, na yung pinapabang ko sana ko is kanin talaga. Ayoko kasi talaga ng mga chicheria or kahit na biscuits pa. Kaya naglalaan talaga ako ng oras para lutuan siya. Una nga nung pinapabaunan ko siya ng kanin, hindi nga siya kumakain. Pero katagalan okay na din naman siya. Siguro nasanay na. Kahit nga nung bago siya pumasok ng school, hindi nga yung kakain. Pero pinipilit ko talaga kahit 3 subo lang. At buti na lang din ngayon medyo nasanay na siya. Bali ganito pala ako dito sa bahay namin guys. Lalong-lalo na dito sa kwarto namin. Hindi talaga muna ako alis hanggat hindi muna ako magliligpit-ligpit. Dahil mas masarap pa rin talaga sa pakiramdam na yung papasok ka ng kwarto malinis na. At ito nga pala guys yung parcel ko. Bali sa mga oras pala na to, nandito na pala ako sa terminal ng van. Bali sa mga oras pala na to, nagmamadali na ako dito. Dahil nga may bagyong paparating, hindi na tayo pwedeng magtagal. Dahil nga medyo malakas na yung hangin, kaya kailangan natin magdesisyong umuwi. Pero bago yan, syempre, sasaglit muna tayo dito sa grocery. Dahil hindi rin tayo papayag na uuwi tayo nang wala tayong dala. 1, 2, 3 lang pala akong kumuha dyan kasi sobrang madali na talaga. Mahangin na kasi talaga sa labas guys, kaya kailangan ko na din talaga magmadali. Baka sabihin nyo, ba't hindi pa ako umuwi kung talagang mahangin na? Maliit lang naman talaga itong pinamili ko guys, kaya okay lang. Sarap pa nga sanang mamili pero next time na lang yan. Dahil ito ngayong kasabihan na wala talagang bagyo pag sa negosyo. Dahil kung sa palagay mong kaya pa go ka lang ng go. Kung magdinegosyo ka nga pag-isipan mo talaga ng mabuti. Dahil hindi talaga biro yung tatahakin natin lalong-lalo na pag mamimili. Minsan rain or shine pa. Kung marunong ka namang magtiyaga okay lang yan. Isipin mo na lang na sarili mong negosyo yan kaya okay lang na kahit mapagod ka man kaya mo naman. Kaya hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye and God bless.